Ano ang ibig ipahayag ng Diyos, kapatid na Luz, kung dumarating ang pagkaunawa sa kasangkapang nagtuturo sa iglesia ng Diyos? Bawa dumarating yung unawa doon sa nagtuturo sa iglesia, anong ang kahulugan nun sa Biblia? Basahin mo yung 32:8 ng Job, kapatid na Luz. Ngunit may espiritu sa tao, at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanila ng unawa. Bakit nakakaunawa? Ano ibig sabihin ng Diyos pagka yung nagtuturo nagkakaroon ng unawa? Hinihingahan po siya ng makapangyarihan sa lahat. Ayon, nagpaparamdam ang Diyos sa kapatiran na meron siyang hinihingahan. Ang hinga kasi ng Diyos ang nagbibigay ng unawa. Ang inihihinga ng Diyos yung kanyang espiritu. Tama? Tama po. Basahin mo ang Kawikaan 1:23. Ano nagagawa kung ang tao'y hinihingahan ng Diyos at merong binibigyan ng espiritu? Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Ano magiging resulta pagka may espiritu, Sis Luz? Makakakilala po ng salita ng Diyos. Ngayon, yung salitang ipakikilala ko sa inyo aking mga salita, iba yung sa maririnig nyo ang aking salita. Tama po, magkaiba po sila. Hindi ko mo narinig, kilala mo na. Naririnig din sa Sabadista yung salita ng Diyos Binabasa nga nila yung Biblia Naririnig, pero iba yung marinig kaysa sa makilala. Sabi, ibubuhos ko ang aking espiritu at ipakikilala ko ang aking mga salita. Sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nakikilala ng tao ang salita ng Diyos. Yung kahulugan ng salitang nakikilala, kapatid na Luz, malalim yun. Nakilala mo yung salita ng Diyos, malalim yun. Hindi basta narinig mo lang. Yung makilala mo yung salita, getting acquainted with the Word is very much different from hearing the Word. You may have heard the Word, but you are not acquainted with the Word. There are great differences between the two. Iba yung makilala mo yung salita ng Diyos kaysa sa narinig mo lang ang salita ng Diyos. Ano ba ang kahulugan ng makilala yung salita ng Diyos, kapatid na Luz? Basahin mo ang 29:24 ng Isaias. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ayon, ang pagkakilala sa salita ng Diyos, yung matutunan mo siya mula sa pagiging mali sa diwa, darating ka sa pagkaunawa. Pag naunawa mo, matututo ka ng aral. Kaya yung pagkakilala sa salita ng Diyos, yun yung pagkatuto. Ang babae, gumayak ng mahinhing damit. Narinig mo, ang damit mo naman ay magaslaw. Hindi mo nakikilala yung salita ng Diyos. Ang masasabi mo, nakilala na ng tao ang salita ng Diyos, makikita mo na sa kanya Makikita mo sa kanya, ang babaeng Kristiyana, kung dumamit, mahinhing damit. Matintiman, mahinahon. Yung babaeng Kristiyana, nagpapasakop sa kanyang asawa. Gumagalang sa kanyang asawa. Nagmamahal yung lalaki sa kanyang asawa.
umaakay sa kanyang mga anak. Yun yung nakakilala na ng salita ng Diyos. Makikita mo na yung resulta yung intensyon ng salita ng Diyos. Nagpapatawad na, marunong nang magparaya, di ba? Opo. Tama po. Pag nakita yung kapatid nagkakasala, ipapanalangin niya, hindi niya sisiraan, hindi niya kakagalitan, ipananalangin niya. Kung ang kasalanan naman ay hindi ikamamatay, ipananalangin mo yung kapatid. Kung yung kapatid na nagkakasala, ipapanalangin mo, siguro, lalo namang dapat mong ipanalangin yung hindi nagkakasala sa'yo, nakakatulong sa'yo, nakakagawa ng kabutihan sa'yo. Kaya nga pagka inibig mo yung kaaway mo, matututunan mo lalong ibigin yung hindi mo kaaway Kasi kung yung kaaway mo, naibig mo, lalo mo nang iibigin yung kapatid mo, yung manggagawa mo, di ba? Ganun yun kapatid na Luce. Merong mga sunod-sunod na diwang nasa salita ng Diyos Ibigin nyo ang inyong kaaway, idalangin nyo yung umuusig sa inyo. Kung yung umuusig sa'yo, dadalangin mo, siguro yung nagtuturo sa'yo, dadalangin mo rin, di ba? Totoo po yun. Mas lalo na po. Kung yung kaaway mo, iniibig mo, pinapakain mo, pinapainom mo, di lalo naman siguro yung kapatid mo, di ba ganon? Po. Kaya pag natutunan mong ibigin yung kaaway, wala ka nang hindi maiibig. Asawa, anak, kapatid, di ba, kaibigan, maiibig mo na lahat kasi yung kaaway ngay, naibig mo na di ba? Totoo po yun. Kaya ang salita ng Diyos, mayroong ugnay-ugnay na diwa na matututunan mo pagka mayroong kang espiritu ng Diyos. At ang matututunan, maliwanag na nasa 4:6 ng unang Korinto, Sis Luz. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, ang matututunan naman, safe hindi ka maliligaw. Darating sa pagkaunawa, silang mapag-upasala, matututo ng aral. Anong aral ang matututunan? Matuto kayo sa amin, wag higit sa nakasulat. Kaya sigurado tayo sa iglesia ng Diyos Darating sa pagkaunawa, matututo ng aral. Alin ang matututunan? Matuto kayo, wag higit sa nakasulat. Nakasulat, paano kang makakabahan yan? Di ba? Nakasulat yan Paano ka ngayon na magdududa nakasulat naman yung itinuturo sa'yo. Wala namang itinuro sa'yo hindi nakasulat. Yun nga ang ibinigay na halimbawa ni San Pablo sa mga kapatid sa Korinto Inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin matuto kayo, wag higit sa bagay na nasusulat. Kasi si Apolos natuto kay Pablo dun sa nakasulat kay Pablo. Kasi ang unang-unang sinusulatan ng Diyos, mga ngaral Di ba yun ang sabi ng kanta, Masusulat sa iyong dibdib, matatanglang sa iyong isip, ang aral niya, ang sa'yo'y bibis, ligtas sa panganib. Mga aral, unang-unang sinulatan ng Diyos si Pablo bilang leader. Natuto ngayon sa kanya si Apolos nung makita niyang isinama ni Prisca at si Aquila si Apolos, naturuan ni Pablo si Apolos. Kung paano si Apolos ay natuto kay Pablo,
Gusto naman ni Pablo ngayon ang Korinto matuto sa kanila gaya ng pagkatuto ni Apollo sa kanya. Kaya inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin matuto kayo na huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya matututo ang kapatid mula sa mga ngaral na kasangkapan ng Diyos. Pinanggagalingan ng pagkain sa kapanahunan. Yung aliping, tapat at matalino. Bakit sa kapanahunan? Kasi may panahon na yung pagkain na yon ay ililitaw o ipauunawa ng Diyos. Kaya doon sa panahon na yon, na yung pagkain ay lumilitaw, nauunawa, yun ang panahon na gusto ng Diyos. Kahit gusto nating maunawa ng mga nakaraang panahon, matagal din naman akong kasama ng kapatid na Perez. Pero marami akong mga bagay na sinasabi sa inyo ngayon na hindi ko naman narinig si kapatid na Perez. Ang saksi ko niyan, si kapatid na Army, may nalalabi pa akong saksi kasi wala namang manggagawa na kasama ako ngayon na sa panahon ni kapatid na Perez, kundi si kapatid na Army. Kasi mga kapatid, meron tayong kasama, panahon pa ni kapatid na Perez. Pero yung manggagawa, dating kasama ko yung kapatid na Doming Nunez, kapatid na Nazario Regalado, kapatid na Boy Di Malanta, kapatid na yung lolo ni Sis Baby, Eladio de Jesus, kapatid na Biring, si Birina Jose, mga manggagawa nung araw, nakasama ko. Wala na yatang natitira kundi kaming dalawa ni kapatid na Army na mga manggagawa sa panahon ng kapatid na Perez. Kapatid na Mauricio Bernardo, wala na rin, no? Antonino Di Castro, yung kapatid na Teno, wala na rin. Marami-rami na rin pala silang nagpahinga, kapatid na Luz. Natitira na lang si kapatid na Army. Siya na lang ang makakasaksi ngayon na mayroong mga bagay ngayong binubuksan ng Diyos na hindi nabuksan sa panahon ng kapatid na Perez. Kaya, isang bagay lang ang ibig sabihin, kapatid na Luz. Hanggang may bayan ng Diyos, may pagpapaunawang gagawin ng Diyos. Bakit hindi bigla? Kasi yun ang nag-iingat sa kapatiran para manatili sa bagay na pinag-aaralan at sa pinagkakaroon ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo natutuhan. Di ba gano'n yun, Sis Luz? Matuto kayo sa amin. Alam mo naman kung kanino mo matututuhan eh. Matuto kayo sa amin ni Apollos, sabi ni Pablo. Hinanyo ko sa halimbawa sa aking sarili kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin matuto kayo. Nalalaman mo kung kanino mo natutuhan. Manatili ka doon kung kanino mo natutuhan. Yun ang isang dahilan, kaya kailangan mong manatili. Kumbaga sa katunayan, may hinihingahan siya. Sabi sa Biblia, may espiritu sa tao at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ang nagbibigay sa kanila ng unawa. Napakapalad ng bayan na nakakasaksi ng paghinga ng Diyos sa taong kinakasangkapan niya. At diyan kayo laging manatili, mga kapatid. At sana tulungan tayo ng Diyos. Ipanalangin po ninyo kami, mga kapatid. Pakiusap namin sa inyo. Panalangin nyo kami na bigyan sana kami ng Diyos ng karunungan para maiakay namin sa inyo.